Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dulang. Love and Memories. Nagagat ng aso si Itay. Kaya dinala ko siya sa ospital pero wala kaming pera na pambayad. Kaya sabi ni Inay, manghiram muna ako kay Agrotuning. Kaya lumabas ako ng ospital at nakakita ko ng isang babae na hulog niya ang kanyang pitaka. Tinawag ko siya pero hindi niya namin at nakasakyan na siya ng tricycle at umalis na. Pinulog ko yung pitaka at may laman pala na 6,000 peso. Hindi rin ako nakahiram ng pera kay Uncle Jimmy. Kaya doon ko na kinuha sa napulot ko yung pinamahid namin sa ospital. Kaya kami nakapayag. At dapat lang na maisauli ang perang yun, anak. Dahil kawawa naman ang may-ari. Ang sabi mo nanggaling sa ospital. Baka may pasyente siya at panggastos nila yan. o nga po Itay. Pero bago ko sana isali yung pera na nabawas ko doon sa binigay ko doon sa ospital, ibabalik ko muna yung nabawas. Pag nagka-diskarte po ako, nakakahiya naman. Hoy, Rode! Huwag kang tanga! Napulot mo na yan! O di sa atin na yan! Ay, naku naman, Ilyang. Hindi pwedeng angkinin mo ang hindi mo pagmamayari. Isa ka ring tanga, Binong! Napulot na nga yan ni Rudy. Ang ibig sabihin ay atin na yan. Tayo na ang nagmamayari ng pera na yan. Pero kawawa yung nakahulog. Baka importante ang paggagamitan nila sa pera na yan. Dahil nanggaling doon sa ospital. Basta! Akin na ang pera na yan. Ako na ang bahala. Ay, hindi, Ilyang. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Dapat na isauli ang pera sa may-ari. Naintindihan mo. Pareho kayong mag-ama na tanga. Sana ay may pambili na ako ng kailangan natin dito sa bahay. Ipapaayos pa natin itong Tama na, bahay. Ilyang. Napasukan ng demonyo ang isipan mo. Kahit ano pa ang sabihin mo, basta isasauli ni Rudy ang pera na napulot niya. Tapos ang usapan, Ilyang. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Paano na ngayon, Mami? Malapit na tayong magbayad. Pero wala pa akong pera eh. Nawala yung pera na yun. Naku, anak. Pupunta ako sa Auntie Perla at hihiram ako ng pera niya. Hulugan ko na lang pag nagpadala ang daddy mo. Nakakainis naman ang magnanakaw na yun. Sana mamatay na siya. Hindi dapat mabuhay ang ganung tao dito sa ibabaw ng mundo. Tama na, Iha. Huwag mo nang pag-initan ng ulo. Dahil walang masamang nangyari sa akin. Di tulad ng iba. Nandakawan sila tapos papatay nila ang biktima. Ay, nako. Kung bakit kasi maraming masasamang tao na nagkalat sa kapaligiran, hindi yata sila nakokonsensya. Kahit marami ng pahiwatig ang Diyos na kalamidad at kapahamakan, Oo, tuloy-tuloy Iha. pa rin ang ginagawa nilang kasamaan. Pero wala pa rin pagbabago ang mga tao. Patuloy silang gumagawa ng kasamaan. Pati biktima nila napapahamak kung hindi nila makuha ang gusto.
Sa bagay, maraming krimen ang nababalita sa iba't ibang lugar at karamihan ay pagnanakaw ang dahilan. Kaya lagi kang mag-ingat, Iha. At huwag kang pupunta sa lugar na walang tao. Ikaw lang naman ang pag-asa namin ng daddy mo na makakatulong sa amin pag matatanda na kami. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Sigurado ka pa na dito ang bahay ng nagmamay-ari ng perang yan? Ay, opo, itay. Andito po yung address niya eh. Nakalagay sa kanyang ID. O, sige na, tumawag na tayo. Tao po! Tao po! Pwedeng pumunta dyan. Teka lang ho, tay. May doorbell sila. Dali, pipindutin ka. Ano bang kailangan niyo? Anong kailangan nila? Nandito po ba si Mrs. Mila Santos? Pwede ba silang makausap? Si Ma'am Mila po ay kwan. Kaalis lang nila, pupunta ng bayan. Ay, ganun ba? Anong oras kaya sila uuwi? Baka mamayang hapon na, kaya bumalik na lang kayo dito. Ano palang kailangan ninyo kay Ma'am Mila? May importante sana kong sasabihin. Sige po, aalis na kami. Babalik lang kami sa ibang araw. Sige po, sir. Sabihin ko na lang kay Ma'am pag uwi niya mamaya. Itay, mabuti pa. Punta na tayo sa police. I-report na lang natin. Mahirap na. Baka pagkamalan pa tayong akong kumuha ng pitaka. Oh, ano George? May nag-report na ba dito na may napulot silang pera? Wala pa po, ma'am. Baka sakali na may magpunta dito. Umasa na lang tayo na makonsensya ang taong yun at ibalik nila ang pera ninyo. Sana nga George, dahil wala na akong ipapalit sa perang nawala. At kailangan ni Melba yun na pambayad sa school nila. Sayang po yun, ma'am. Kung may nakita sana kayong tao na hinihinala ninyo, ay maaari nating hanapin. Pero ang daming mga mandurukot na nandyan sa kapaligiran eh. Oo nga George, nadadalagin na lang ako sa Diyos na sana maawa yung nakakuha ng perang yon at maibalik sa akin para hindi na magka-problema si Melba sa kanyang ibabayad. Kung may magagawa lang po sana ako, ma'am, tutulong din ako. Kaya lang, may binabayaran pa akong utang sa lending. Hayaan mo na, George. Siguro sa ibang pagkakataon ka na makakatulong sa amin, de Melba. Marami pag-araw na darating. Pero, alam mo naman, kung hindi pwede na tumulong ka, hayaan mo na lang. Opo, ma'am. Hayaan po ninyo at magtatanong ako sa mga kilala naming mandurukot kung may alam silang kasama nila na nakakuha ng inyong pitaka. Sana maibalik ang pera ninyo. Naku, Ma'am. May nagpunta rito kanina at hinahanap po kayo. Oh, ano bang kailangan? At sino ba ang pumunta rito? Hindi ko po kilala. Isang matanda at isang binata siguro yun kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi, babalik po sila dito mamaya. Ano bang sinabi na
kailangan nila sa akin. Hihingi ba sila ng tulong? Wala pong sinabi, ma'am. Basta importante raw ang sasabihin sa inyo. Hindi ko na naitanong kung ano yon. Sa susunod, pag ganyan na nagtanong, tanungin mo kung sino sila para malaman ko kung kilala ko o hindi. Ay, opo, ma'am. Sa susunod, gagawin ko po yon. At saka, babalik naman sila dito mamayang hapon eh. Sige na. Pag bumalik sila at wala ako dito, sabihin mo na maghihintay sila. Opo, ma'am. Masusunod po ang inyong bilin. O ano, mami? Nakiram na kayo ng perang kailangan ko? Meron akong hinihiraman, pero malit lang ang maibibigay niya. Kaya mamaya, pagkatapos ng ating pananghalian, ay pupunta ako sa isang auntie mo na si Auntie Shaira mo. Sigurado na magpapahiram yun dahil malaki ang sahod ng asawang siman. Oo nga po eh. Tama kayo dyan. Mas mabuti kung sasama po ako sa inyo para sigurado na makahiram po kayo. Dahil alam naman niya na nasa abroad ang daddy. At isa pa, natulungan din naman ng daddy mo, si Auntie Shaira mo, nung hindi pa sumampa sa barko ang asawa niya. Malaking halaga rin ang inutang sa amin. Pero mami, wag niyong sabihin sa kanila na natulungan niyo sila. Baka sabihin na sinusumbatan niyo. Talagang hindi ko nababanggitin diyan. Siya na ang bahala. Kung maalala niya na hindi rin natin sila pinabayaan nang kailangan nila ang tulong tungkol sa pera. Opo, mami. Akala ko ipapaalala ninyo yung inutang nila sa inyo nang kayo ay nasa abroad. Alam mo, anak, kung tumulong ka, ay huwag mo nang sabihin na nakatulong ka. Siya na ang bahala. Kung maalala niya ang kabutihan na ginawa mo para sa kanilang mag-asawa. Kaya nga po, mami, gusto kong sumama sa inyo. Baka may package na pinadala. Mabigyan tayo ng Auntie Shaira. Oh, anong nangyari? Naisaulin na ba ninyo yung pera? Ha, Rude? Hindi pa po, Nay. Baka may pinuntahan. Nang dumating kami doon sa bahay nila, wala sila eh. Tignan mo yan. Wala siya. Ang ibig sabihin ay atin na ang pera. Kaya ibigay na ninyo sa akin yung pera, Rude. Inay, baka magka-problema po. Dahil sa perang yun. Sinabi ko naman sa inyo na doon siya nang galing sa ospital ng mga oras na yun. Ibig sabihin nun, may pasyente sila na pinuntahan sa ospital. Baka pambayad din nila yun para sa operasyon o kaya pambili ng gamot ng pasyente nila. Ang sabihin mo ay baka madamot ang babaeng yon. Kaya nawala ang pera sa kanya. At para mabigyan siya ng leksyon. Inay, huwag naman kayong mangusga ng tao. Malay nyo. Sa ugali ng babae yun, mabait siya. Hindi naman natin siya kilala eh. Kaya, huwag naman kayong manghusga ng galon ng inay. Kung bakit kasi hindi mo pa ako bigyan niyang perang napulot mo? Oh, Inay bigyan mo naman, ako. Sa Huwag halip na ninyong- sa uli mo. huwag din yung pag-indis ng hindi sa inyo. Hindi sa atin yun, inay. Masama yun. Baka, sabi ko naman sa'yo, kailangan ng taong yun. Dahil galing sa ospital, may dinala siyang pasyente. Sige. Bahala na kayong mag-ama. Puro konsensya ang ginagamit ninyo.
Pero kumakalam naman yung tiyan ninyo sa gutom. Nakakainis kayo. Makaalis na ga. Ay, nako. Ang inay talaga ko. Hindi niya talaga ko naiintindihan. Baka yung babaeng yun nag-aalala ngayon sa paghanap ng kanina walang pera. Pero hindi mali. Pupunta na kami sa presinto. Baka sakaling nagbablatan na yung babae sa pagkawala ng pera niya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Bakit ka nakasimangot dyan, Ilyang? Ano bang nangyayari sa'yo? Paano naman kasi? Kinausap ko yung anak natin. Nabawasan pa yung pera. At sabihin na lang na wala tayong pambili ng makakain. Ay, naku, Ilyang. Gagawin mo pang sinungaling si Rudy at magkakasala sa Diyos. Mahiya ka naman. Ikaw pa ang mag-uutos kay Rudy para pakialaman ang perang napulot niya. Kahit nabawasan yun, dahil importante ang pinaggastusan dahil sa pagpapagamot sa akin. Ay, iwan ko sa'yo. Pero pag wala tayong makain, nako, bahala na kayo na dumiskarte. Dahil ayokong magutom. Opo, mahal na Reyna. Basta huwag ka nang magtampo. Kung hindi ka bigyan ni Rudy ng perang napulot niya. Dahil isa sa uli niya yon. Ha? At nag-aalala siya dahil gusto niyang palitan yung binawas niyang pera na ibinayad sa ospital. Bakit pa niya papalitan? Di sabihin niya, emergency ang pinagkagastusan. Dahil nakagat ka ng asong ulol. O di wala nang problema. Maiintindihan na yan ng may-ari Dahil kunti lang naman yung nabawas Tama na yan, Ilyang. Tama na yung pagdadaldal mo dyan. Dahil wala ka nang magagawa sa desisyon ni Rudy na isauli ang perang napulot niya. Anong malay mo? Baka bigyan siya ng gantimpala sa pagsasauli ng perang yon. Sige, George. Belba, bahala na kayong mag-order ng gusto ninyo. Ano ba ang gusto mo, Kuya George? Huwag mo na akong tawagin, kuya. George na lang, Melba. Sige, George. Kung yan ang gusto mo. Bakit ka naman ganyan sa akin, Melba? Para bang naiinis ka ba sa akin? Hindi, George. Kundi naiinis dahil wala kaming nautang na pera. Hindi ako maaaring magkamali. Hayod ang pitakan na may lamang pera. Ha? Asan ba, ma'am? Ituro ninyo sa akin. Yung hawak ng lalaking yung, tingnan mo, sigurado ako na yan ang magdadakaw. Kaya huliin mo siya, George. Sandali. At ihahanda ko ang posas. Lalapitan ko na. Hoy! Pulis ako! Huwag kang kikilos ng masama. Arestado ka. Pulis, bakit? Ano ang kasalanan ko? Ano? Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dulang Love and Memories.
Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.